Hi guys, Suportan and welcome to my vlog. For today's video, pag-uusapan naman po natin kung madali bang mag-apply or madali ba yung proseso ng pag-a-apply pag nagtrabaho ka dito sa Europe. But before I forget, again, don't forget to like and share naman po para mapanood dito ng ating mga friends at mga kababayan nating nangarap ding makapunta at makapagtrabaho dito sa Europe. Again, yung tanong guys is, madali bang mag-apply? Pag nag-apply ka ng trabaho dito. Yung sagot ko po dyan guys is hindi po talaga madali mag-apply, lalo na nag-apply tayo papunta dito sa Europe. Kasi yung Europe guys is they are very standard country. May mga batas na dapat sundin at may mga prosesong dapat sundin. Kaya yun yung rason bakit matagal guys. Actually yung sa akin guys, pag nag-apply ka talaga papunta dito is nasa mga 5 to 8 months yung processing. Kasi nga unang-una pag nag-apply ka at na-interview ka, tapos pinapa-comply ka, pinapa-medical ka. Pagkatapos ng medical, yung first medical mo, pag nasubmit mo yan, yan yung time na ifo-forward pag qualified ka talaga, yung health fit to work ka, saka pa yun ifo-forward dito sa Europe yung mga papers mo para i-process dito sa dito sa European government. Yung mag-i-issue niyan is yung police nila dito. Tapos i-evaluate yung mga mga papers mo para kung sakali kung okay ka sa tatanggapin ka nila, i-approve yung yung work permit mo. Pero pag hindi ka qualified, pwedeng hindi din nila a-approvean yung work permit mo. So dito nakasalalay guys, dapat yung mga sinasubmit mong papel is accurate lahat, walang magiging problema. Kasi nga pagdating dito sa mga papers mo tapos may mga problema, possible na hindi ka talaga ma-issue ng work permit. At saka pag na-issuean ka na ng work permit guys, ibabalik yan doon sa agency natin sa Pinas. Tapos yung agency naman natin sa Pinas, yun na din yung time na ifo-forward nila kasi approved na, may work permit ka na. Ibig sabihin qualified na ka na makapagtrabaho dito sa Europe. So ifo-forward naman nila yan sa embassy or European embassy sa Jakarta naman, Jakarta, Indonesia. Kasi wala tayong embassy sa Europe dyan sa Pinas, kaya doon pa nila ipo-forward sa Jakarta, Indonesia yung natin para doon naman i-evaluate guys kung ma-issuehan naman po tayo or kung ma-issuehan, doon natin malalaman kung approve tayo for visa. Kasi nga pag may problema nga, may mga kulang sa mga requirements na kailangan nila, pwede nilang i-decline. Kahit may work permit ka, pwede kang hindi ma-issuehan ng visa. Kaya dapat lahat ng mga requirements mo guys na isa-submit dapat tama at accurate lahat. So, pagdating sa Jakarta guys, ipaprocess yan, mag-notify yan sa email mo kung ano na ang progress ng ng visa application mo. Mag-notify yan sa sa Gmail mo. Tapos pagkatapos dun sa may guys, sa Indonesia, pag na-approve yung visa mo, ibabalik yan dun sa agency naman guys. So, ibabalik yan sa agency, tapos yung agency naman, ifo-forward naman sa company. Kung anong company na in-applyan mo, ifo-forward yan. Ibig sabihin na, may visa ka na. So, yung company naman na in-applyan mo guys, yun naman yung mag-i-issue ng plane ticket. So, yan yung time na bibigyan ka ng ticket. Doon na naka-integrate kung anong eroplano sasakyan mo. Tapos, saan bansa ka mag-connecting flight. Like for example, sa akin yung connecting flight ko is from Manila. Actually yung ko talaga is sana kami Qatar. Naiya Terminal 2 papuntang Qatar, Qatar to Germany. Tapos Germany papunta dito sa Croatia. Pero dahil nga sa giyera na nangyari guys, na rebook kami. So instead na sa Qatar kami, yung connecting flight namin is nagiging from Naiya Terminal 2 pa China naman kami. Doon yung connecting flight namin. Naya Terminal 2 papuntang China. Tapos pagdating namin sa China to naman kami, Istanbul, Turkey. Tapos pagdating namin ng Istanbul, Turkey, sakay naman po kami ng eroplano papunta na dito sa Zagreb, Europe, Zagreb, Croatia. So yan guys yung proseso, kaya umaabot siya ng 5 to 8 months yung processing. Lahat-lahat ng work permit at saka ng visa. Yun yung kagandahan guys, kasi nga
habang ikaw ay nag-a-apply, pwede ka pa rin magtrabaho. Huwag ka munang mag-resign sa company mo dyan sa Pinas. Dapat habang nagpa-process pa or tumatakbo yung mga papeles mo, huwag ka munang mag-resign. Yan yung ginagawa ng mga kasamahan ko guys. Actually yung mga kasamahan ko dito guys is may mga manager, mga area manager sa Pinas. Malaki na talaga yung iba teacher. Pero nagpunta talaga sila dito guys kasi nga mas malaki yung offer dito sa Europe. So yan yung ano guys, yan yung sagot ko sa tanong kung mahirap bang mahirap bang mag-apply. Mahirap talaga guys. Kung wala kang pasensya or kung mababa yung ano mo, mababa yung ayaw mong maghintay, wag ka na mag-Europe kasi yung processing nga dito maabot sa 5 to 8 months bago ma-approve lahat yung work permit mo, yung visa mo at saka ka ma-issuehan ng plane ticket. So ganyan guys, tuloy-tuloy lang kung gusto mo talagang mag-apply, kung gusto mong maghintay para sa iyo yung Croatia, para sa iyo yung Europe. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa guys kasi nga habang buhay tayo ay may pag-asa. At walang mahirap kung magpursige tayo. So yun lang guys yung tanong ko sa sagot na nag-comment sa akin. So, voila, the Virginia.